Kusa ko pong hinanap ang Diyos sa buhay ko. Ang natatandaan ko po noon, kung nag-edad po ko ng 8 taon, andun po ako sa ilog, nakapulot po ako ng banal na kasulatan. Yung kulay brown na kulay na maliit lang siya, parang bitaka. Unang bukas ko po sa banal na kasulatan, nabasa ko kaagad doon, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang unang-unang salita ng Diyos na ipinadama niya sa akin ng kanyang pagmamahal. Kaya nung nabasa ko yun, isinapuso ko at isinagawa ko ang kanyang kalooban. Hanggang sa hindi ko po inasahan, sa kabila ng pagsunod ko po sa ating Diyos, sandamakmak po mga pagsubok na dinanas ko. Sobra sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga tao sa paligid ko. Pwede ko po ikapahamak kung papatulan ko po sila. At yung taong nanapit sa akin na hindi ko po inaasahan na magagawa niya yun sa akin. Pero dahil sa kagandahang kaloob na ipinadama sa akin ng Panginoon kung paano magpakumbaba at maging mabuting tao, ipinagpatuloy ko ang paglingkod sa Panginoon. Wala akong taong inapakan, inapi, pinagsalitaan ng masasama. Wala akong taong natatandaan na may inaway akong tao. Malamang ako pa po ang inaaway. Hanggang sa dumating yung panahon na ito na nga. Nagkausap po kami sa video call. Rob, sobrang pasalamat po siya sa akin sa mga nagawa ko daw pong kabutihan sa kanya. At naramdaman ko po yung taos-puso siyang nagpapasalamat at sayang-saya siya sa mga sinasabi niya sa akin. Tuwang-tuwa siya sa mga nagawa ko sa kanya. Kahit sa kabila lahat na nasaktan niya ako. Pero inamin niya na hindi naman niya sinasadya yun. At yun ay dahil na nga din bata pa daw ako, hindi ko daw alam ang katwiran. Pero pinaliwanag ko sa kanya yung dahilan bakit ko nagawa yung mga bagay na yun. Natawa siya at naunawaan niya na kung bakit ko nga na ba nagawa. Na hindi ko pinagbigyan yung kalooban nila na maibigay yung pangangailangan nila ng mga panahon na yun. Kasi masigit kong kailangan. Nung ipinaliwanag ko yun sa kanya, naunawaan niya na ngayon na hindi ako masamang kapatid o hipag. Kaya sobrang nagpapasalamat siya sa akin. Ngayon, kayo mga nanonood, sino man taong nanakit sa inyo, kailangan nyo bang patulan sila at batuhin din ba ng bato na nakakasakit ng higit pa sa ginawa nila? Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng pusong mamon. Hindi ako nagtanim ng sama na loob at galit kahit kanino man. Kahit ako po'y nasasaktan, kahit ako po'y nasa tamang katwiran, hindi ko pong magawang magalit sa kanila. Talagang ang kalooban ng Diyos na ipinagkaloob niya sa akin ay mayroon po akong kabutihang puso. May kababaan puso po ako talaga. Kung ako man po ay sasaktan at hindi ko masabi sa kanila, nakikipag-usap po ko sa Diyos. Sinasabi ko sa Panginoon, darating din ang panahon na itong mga taong ito, mauunawaan nila yung kanilang ginagawa. At ito na nga, naunawaan na nila. Kaya yung mga taong nakapanakit sa akin ngayon, ibinalik po nila ang kabutihan na nagawa ko sa kanila. Ngayon, mas sobra-sobra pa ang tiwala at magmamahal po nila sa akin. Kaya, ganyan ang gawin nyo sa mga kaaway nyo. Batuhin kayo ng bato, gawa po kayo ng mabuti. Darating po ang panahon, hihigitan nila yung ginawa mong mabuti. Hihigitan nila yung pagmamahal na ipinadama mo sa kanila. Hihigitan nila yan. Maghintay ka ng mga gandang panahon. May regalo ang Diyos para sa iyo. Kung hindi man nila magawa yan, malaki ang gantimpala mo doon sa langit. Kaya ikaw na nakarinig ngayon, magtiis ka hanggang sa wakas. Ano man ang ginawa ng tao sa iyo, suklian mo ng mabuti. Kung masama, suklian mo ng mabuti. Kung mabuti, mas mabuti. God bless.